Ay, mensahe nyo ka Yung mensahe nyo kay Pangulo. Pangulong Bongbong Marcos, maraming salamat po. Nandito kami, ialay namin ang buhay namin sa iyo. Katitira namin buhay kasi noon hindi namin naintindihan. Maraming salamat sa mga vlogger. Nay, mensahe din namin mga vlogger para sa inyo. Maraming salamat din po sa tiwala nyo sa amin. Kasi, siyempre, hindi rin po kami makikilala kung wala rin po kayong sumusuporta sa amin ng mga vlogger. Yan po yung mensahe. Hindi ako natutulog. Hindi lang ako makinig sa mga vlogger. Lalo na si Juan Historiador. Ang ganda magpapaintindi sa mga tao si Juan Historiador. Hindi na ako natutulog. Hindi lang ako makinig sa kanya. Ayan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo rin at sa mga nagsusuporta sa lahat ng mga vlogger at lalo-lalo sa inyo, no? Hanggang nandito po kami, handa rin kami sumuporta mula kay Pangulo, no? Hanggang saan dyan nandun kami. At ganoon din naman din kayo na sumusuporta at tayo ay sama-sama paglalaban natin kay Pangulo. Noon pa po, hindi pa ako bumuto kay Duterte at saka kay Wesley Juan, Sara Duterte, hindi pa ako bumuto. Sino binoto mo na eh? Si Bongbong Marcos. Salamat ako na nakabalik kasi. Yan, salamat na yun ng marami. Bakit po kayo masyadong emosyonal? Napapaiyak ka lang sa mga nangyayari sa mundo natin. Paano na lang yung mga anak-anak natin. Pag ganyan na mayroon pa na tayong nakaraang presidente na hindi naman pala tumutulong sa atin. Tapos parang binibinta pa tayo. Ganun ba? Ganun ba ang mangyayari na lang? Tapos parang niluloko na lang nila ang sambayanan. Paiba sa, ngayon iba, bukas iba, pagkasunod bukas iba. Yun bang ibubuto natin na maging presidente na naman uli? Paano pag si Sara ang nanalo? Bungos ng Pilipinas. Kaya na tayo pulutin. Dahil sa kalagayan. Anong masasabi mo na sa West Philippine Sea? Sana mapabalik yan sa akin. Hindi na yan makukuha ng iba. Maniwala lang tayo kay Presidente Bongbong Marcos. Ang laking tulong na ginawa niya para sa atin. So, pabor kayo na sa mga aksyon ni Pangulo dyan sa West Philippine Sea? Hindi po kami, noon pa hindi kami pabor sa mga ginagawa ni Duterte. Hanggang saan natin hindi kami pabor. Gusto namin si Bongbong lang, Presidente natin. Huwag nang palitan. Maraming salamat. Salamat, Mami. Thank you po, Nay. Ayan po. Ayan po mga bayan. Mananatili kami, nagkakaisang kami ng Pilipino. Papasukin na po natin ang ICC. Papasukin na po natin ang tunay na hustisya para makamit ang tunay na kapayapaan, ang tunay na pagkakaisa. Habang hindi natin kasi nakikita o habang hindi natin ibinibigay sa tao kung ano yung nararapat na hustisya, hindi paulit-ulit yung mangyayari. Kaya habang alam natin na meron pang pag-asa, meron pang panahon para lahat ng tao magbago, para lahat ng tao magkaisa, para lahat ng tao matakot sa panawagan din ng Diyos. Pagmahalan kayo, magkaisa kayo, iwasan yung mga taong pinagkakanya-kanya kayo. Sabi ko nga ngayon, kung ang panawagan ng Diyos mismo, magmahalan kayo, magkaisa, ito na po yun ang pagkakataon natin. Huwag nating sayangin na meron pang isang Bongbong Marcos, meron pang isang presidente na nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Huwag na po natin hatakin kung ano yung kanyang ginagawa para sa kapanan po yun ng lahat. Ngayon, sa panawagan namin kay Pangulong Bongbong Marcos, bigyan niyo po ng hustisya ang panawagan ng mga ordinaryong Pilipino. So, inanapos kayo sa panawagan para sa hustisya at the same time. Kaya kalampagin po natin sa Pangulong Bongbong Marcos na tulungan niya yung mga nangangailangan o nag-aanap ng hustisya. Nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng mga kamag-anak na nagbibiktima po ng bayan. Kapitan! Oy! Sir, kumusta? Para sa kapanan ng mga ulit ang ganun sa sukod.
loyalista niya ako na ano magbabaw. Ano naman isapin natin? Hindi ba talaga tayo? Mga Pilipino, mga Pilipino, alam mo tama, alam mo mali. Pinaglalagay niya kung anong karapatang bansa. Hindi ganyan bilang kami. Sa isang bansa Pilipino, kami ang boses ng mga ordinary Pilipino sa baba. Nakakausap namin kung ano yung kanilang ito. Kaya pinaparating namin bilang boses ng mga ordinaryo nagkakaisang Pilipino. Pinapabot namin sa Senado. Ngayon, harapan kami ng Senado. Iparating nyo sa sambay ng Pilipino. Ang nagkakaisang Pilipino na nanawagan, napapasukin na ang ICC. Ito na ang panahon para papanagutin ang mga nagkasala. Mabuhay ka. Sir, ano sa mensahe niyo, sir, sa mga naninira po kay President? Yung mga alam nyo sa mga naninira, dati po ako actually third degree relative ako ng mga Rosello. So ibig sabihin po, ako po mismo ang unang nakisa. Tandaan nyo po, hindi ako makikisa sa isang tao masama. Sa isang tao hindi totoo. Ako nakita ko ang sincerity ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ko kung paano siya magpalaga sa tao. Nakita ko kung paano siya lumuha sa harap ng mga ordinaryong Pilipino. Naramdaman ko kung paano siya kasama. Paano siya paratangan ngunit hindi nagsasalita. Yun yung ugali ng kailangan ng mga pinuno. Hindi dapat dito yung sobrang tapang. Ang kailangan dito yung puso. Katulad ni Sir Bongbong Marcos, nakita namin kung paano niya mali ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya kami minamahal namin siya, nagkakaisa kami, ang aming logo ay sumisimbolo ng Golden Heart. Yung pusong pinunto ang puso. Yung gusto namin na katulad ni Sir Bongbong Marcos, kahit na anumang pag-aasok sa kanya, di kami naniniwala doon. Kahit alam namin ng mga totoong tao, kahit na ano pang kami nyo dyan, mananatiling katasan ng Diyos. Kung napapanood kayo ni President Bongbong Marcos, ano pong mensahe niyo sa kanya? To our beloved President, Sir PBBM, matagal na po kami naniniwala sa inyo. Patuloy nyo lamang po pagtanggapang karapatang pagtao ang ating West Philippine Sea, ang ating mga ordinary Pilipino. Kami po ngayon nanawagan sa inyo na sana po papasukin nyo na ang ICC. Marami na po kasing kami, kinakausap na rin kami. Baka this time around, mabigyan na rin ng hustisya. Yung hustisya na yun, alam natin hindi yun magagawa ng kahit ng iisa lang. Dapat ito pagtulungan kasi nga ang usapin dito ay siguradad na ng lahat. Ang panawagan namin, kahit kami alam namin na mga ordinaryo lang kami. Pero kami, buong Pilipinas ito. Sasabihin namin, kahit bukas o sa mga susunod pang nagkakaisa kami behind Sir Bongbong Marcos. Nandiyan po kami, pagpatuloy niyo lamang po yung mabuting adikain sa bayang Pilipinas. So, naniniwala kami sa pangarap ng bagong Pilipinas. Ito ay sumisimbolo ng ating pagkakaisa. Yung bagong Pilipinas na ngayon, nandito na yon. Yung bagong Pilipinas ay isang usapin ng panawagan ng pagkakaisa para sa isang ganap na tunay na pagbabago. Wala nang aapihin, wala nang sasakit, wala nang maghihirap. So, sana ang panawagan namin din ng lahat. Sana papasukin na po talaga ang ICC. So, ibig mo sabihin ay ito na ang para na pagbabago natin. Naniniwala kami na si Sir BBM, very hindi lang naman ito, tayo naman lahat eh. yung matagal na namin kami talaga, matagal na kami halos even during the Bloody Drag War. Sasalita na natin ang mga brother. Yung panahon na yun, alam namin na kahit anong laban namin, hindi kami pinapakinggan. Baka sa panahon ngayon, si Senator Batulo, ikulong na yan. Ikulong na talaga. Tapos si Pangulong Duterte, former President. May kasalanan ng mga yan. Kung hindi sila talaga nagkasala, dapat nyo itinirap na nila yan. Hindi sila nagbabanta sa tao na ganyan. Di ba nag-iuya ko yung sa hearing? Sa Spanish? Yung pangalan niyo? Lima kami. May siya pa. Dito lang.
May tanong daw siya. Di ba nakatalaman po natin yung hearing na ginagawa ni Sen Bato ngayon, ano? Ano pong masasabi ninyo na sinabi niya na dahil mayroon daw pong 2 butas yung documents, kaya daw po ito ay ano, legit. Alam nyo, ako talaga medyo nakukulangan na ako ng tiwala. Actually, pinagkatiwalaan natin yan si Senator Bato, kaya ngayon nalagyan ng bayan. Pero ngayon nakita natin, napakasimple lang naman din. Kung kahit ako, kukuha ako ng puncher, kung hindi na natin malalaman kung kailan yung binutasan. Kahit yung isang butas, nagbubutas tayo ngayon ng papel, pwede natin palabasin yan na karang 4 na taon, 5 taon, o 10 taon. Pero binutasan lang natin kanina. So sabi ko nga, kung si Senator Bato talaga, sana hindi yan yung ginagamit lang kayo. Kasi nakakahiya po kayo bilang isang senador. Diba? Naniniwala po ba kayo? Ako po naniniwala ako, no? Na yung ginagawa nila ngayon sa Senate na hearing na about dun sa leak daw, na nag-leak daw na papel ng PIDEA ay scripted. Itong mga usapin ng ganyan, hayaan natin na kasi ngayon ang Senado talaga pinag-uusapan na yan. Ngayon, di man tayo yung pinaka may say yan. But alam ko, naniniwala ako na ito lamang ay para isang propaganda para sirain ang ating mga